Magandang araw po muli sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. Isang araw po muli ng Martes, no? Nagkamali ako, akala ko po Lunes kasi po holiday yesterday dito. At ngayon po lang magbabalikan uli sa trabaho ang mga manggagawa at yung mga merong mga pag-aaral. So, salamat sa Panginoon sa isang panibagong araw. Happy Tuesday everyone sa mga magsisimula pa lamang mga araw dito sa dako ng North America at sa mga magpapahinga sa Pilipinas bago po tayo tuluyang magpahinga at ilatag ang ating mga katawan sa higaan, ay magbulay-bulay po muna tayo ng salita ng Diyos ngayong umaga. Thank you for joining at ang atin pong pag-aaral ngayong araw na ito ay may pamagat na Am I real Christian or am I just a religious person? Maaring ito po ay katanungang hindi na makapagbibigay ng interest sa inyo dahil pwede nyo naman sabihin, Pastor Ruel, I've been a Christian for so many years. At yan ba naman tanong na yan ay applicable pa para sa akin? Well, this question may for some be not as important as a question, pero para sa iba, mahalaga po na sagutin natin ang katanungang ito. Or maybe ikaw din na nakikinig sa akin ngayon, in all honesty at in all sincerity of the heart, kaya mo bang sabihin talaga na ako ay tunay na Kristiyano, hindi ako religyoso lang? So ito po yung ating pag-aaral at susubukan po nating pagbulay-bulayan ang sulat sa aklat ni Juan, chapter 3, verses 1 to 15. Medyo mahaba-habang basahin po ito na ating gagawin ngayon. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa. Yan. So, John 3, 1 to 15. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked, Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, You must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. How can this be? Nicodemus asked. You are Israel's teacher, said Jesus, and do you not understand these things? Very truly I tell you, we speak of what we know, and we testify to what we have seen, but still you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in Him. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulay-bulayan. So I would like to start our lesson for today by giving a simple question. Simpleng question, tayo po ang sasagot. So ito po ang tanong. What percentage of Filipinos believe in God? Sa opinion po ninyo, gaano kalaking porsyento ng mga Pilipino ang naniniwala sa Diyos? And you would probably won't be surprised to know that the number
of Filipinos who believe in God is very high. Alam niyo po, ayon sa survey, one recent survey puts it at 94%. 94% of Filipinos believe in God. And that means 19 out of 20 Filipino believe in God. Kahit po mag-survey kayo ngayon, kapitbahay ninyo, sa mga taong katabi mo ngayon, tanongin mo, naniniwala ka ba sa Diyos? Maaaring 19 sa 20 na matatanong mo, if you will ask 20 people around you, they will say they believe in God. And it also means you won't run into very many atheists. Mahirap maghanap ng atheist sa Philippines. Kung magtatanong ka, atheist ka ba? Atheist ka ba? Madalang yung matatanong mo. Because most Filipinos pinalaki sa paniniwala tungkol sa Diyos. Nga lang, iba-ibang Diyos nga lang. Iba-ibang pagkaintindi. But most Filipinos, if you will ask, they believe in God. So, second question. Ayan, yan yung una. Another question is, what percentage of Filipinos call themselves Christians? So, magkaiba yun, ho? Yung pagdating kasi, doon sa paniniwala sa Diyos, pati mga Islam, kung meron mang Buddhism sa Pilipinas, kung ano mang relihiyon yan, they believe in God. Pero yung second question na, gaano kalaki ang porsyento ng Pilipinong naniniwala o tinatawag nila ang kanilang sariling Christian, ang sagot dyan mga kapatid ay mataas pa rin. The number is also high, pero hindi siya kasing taas noong naniniwala sa Diyos. No po? The number is also high but not as high as the first question. Approximately 83% daw yan. Kapag sinorvey mo ang mga Filipino, kung tatanungin mo sila kung ikaw ba'y Christian at naniniwala ka bang Christian ka, approximately 83% ng survey sasabihin they are Christians. So, ang mga pag-aaral na ito, a study of the poll results suggest something like this. Almost every Filipinos, everyone in the Philippines believe in God, and most people in the Philippines consider themselves Christians. Yan po ang malaking porsyento. It appears that for many people, being a Christian is primarily a matter of birth. Like for instance, maririnig na niyan, ako fourth generation Unida ako fourth generation Baptist ako. O kami ay matagal na, dito na kami pinanganak sa pagiging Kristiyano. Ako'y Kristiyano since birth. Naririnig po natin yan. Marami pong mga pahayag na ganoon. So many people appears that being a Christian is primarily a matter of birth. Kapag ipinanganak ka na Kristiyano, mga magulang mo ang paniniwala, mamanahin mo na yung pagiging Kristiyano. Kaya nga ho ngayon, ang religious affiliation ay per family talaga Kung ano yung relihiyon, yun na yung pangahawakan ng mga susunod na generation. Wala nang pag-aaral, hindi na nagsusuri. Basta ang kanilang paniniwala, ito yung relihiyon namin, dito kami nagising, ito yung relihiyon ng mga magulang ko, dito na kami mamamatay. So that is most people and most Filipinos believe, and they hang on to that belief. Na para sa marami, ang pagiging Kristiyano ay matter of birth. So, yung iba naman, pagiging Christian is a matter of church affiliation. Nag-join ako dito Nag-attend ako ng church ni Ed Lapis, ng day by day. Kaya ako, day by day ako. Nag-attend ako ng CCF, nag-attend ako ng GCF, nag-attend ako ng Unida. So, kaya ako, nag-affiliate ako doon, nag-member ako doon, 20 years ago, ako ay isang Christian dahil member at affiliated ako ng isang church. So ito yung paniniwala, naging Kristiyano sila because of birth, naging Kristiyano sila because they have been part of an affiliation of a church, o yung iba naman, a matter of citizenship. Like for instance, pag nasa ibang bansa ka, sabihin, Christian ka ba? Yes, I am. Why? Because I came from the Philippines. And the Philippines is known to be the only Christian nation in the Far East. Yan, ganyan yung paniniwala
No? Galing ka sa Pilipinas, yung Pilipinas ay Christian nation, so therefore, you are a Christian. So, ganyan po yung mga paniniwala ng marami. So, when the question is asked, halimbawa, baguhin natin, third question. Halimbawa naman yung question ay ganito. Do you consider yourself to be born again or evangelical? Ano naman ang sagot dyan? Yung percentage dyan sa sagot na yan, babagsak sa 37%. Yan. Do you consider yourself to be born again or evangelical? Babagsak na yan sa 37%. Evidently, there is a big difference in the minds of many people between being a Christian and being born again. Ayan. And that brings us to the question ng ating pag-aaral ngayong umaga, anong difference ng pagiging tunay na Kristiyano at ang pagiging relihiyoso? What's the difference between a real Christian and a religious person? Alam nyo mga kapatid, many people have trouble with the concept because they think that if you are a religious person, then you must be a real Christian. Pag tinanong mo nga Christian ka nga ba? Opo. Bakit ka Christian? Kasi nag-a-attend ako ng Christian church. Bakit ka Christian? Kasi nabaptize ako doon sa Christian church na yun bakit ka Christian? Kasi hindi ako naninigarilyo bawal yun sa amin. Bakit ka Christian? Kasi nagsisimba ako every Sunday. So, ito po yung kanilang mga usual na sagot. Kaya kapatid, ikaw na nanonood sa akin ngayon, tatanungin po kita, na po, bakit kaya tumigil yung aking video? Nakikita niyo po ba ako mga kapatid? Parang, paki-comment nga po, nakikita niyo po ba ako? Yung kasi nakatigil sa cellphone ko yung yung screen. Well, anyway, so, bahala na. So, kung tatanungin po kita ngayon, sa tanong na yon, bakit ka Christian? And why do you believe that you are a Christian? Anong sagot mo kapatid? Sige nga po, paki-comment nga po mga kapatid. Subok lang. Subok lang po sa inyo. Bakit po kayo naniniwalang kay Christian? Sino kaya maglalakas loob na sumagot? Why do you believe that you are a Christian? Anong dahilan? Anong reason? Ano ang iyong paniniwala? And most of the time, itong malungkot. Ini-associate ng mga mananampalataya ng mga Kristiyano yung kanilang pagiging Christian sa pagiging religious. If you ask such people, are you a Christian? They would reply, I am a church member, or I have been baptized, or I go to Sunday school, or I go to Mass every week. Yan ang kanilang sagot kasi yan ang kanilang paniniwala na kaya sila naging Kristiyano dahil ginagawa nila ang mga bagay na yan. Well, hindi ko sinasabing masama yung mga bagay na yan. Mas mabuti na yung sumisimba kaysa sa hindi sumisimba. Mas mabuti na yung nabautismuhan kaysa sa hindi nabautismuhan. Mabuti na yung umaaten ng Sunday school kaysa hindi nagsa-Sunday school. Mabuti na yung umaaten ng misa kaysa hindi umaaten ng misa. But all of those things are part of being religious. Many people go to church without knowing why they are going to church. Many people have been baptized without any knowledge why. And many people go to the motion of attending Sunday school or even the Mass without any knowledge why they do it. Tama po ba mga kapatid? Tanong, balik natin uli. Anong dahilan at sinasabi mong Christian ka? But those answers raise another important question. Ang tanong ay, is being a Christian simply a matter of outward activity? Ang pagiging Kristiyano ba ay simply a matter of outward activity? Dahil ba nagdadasal ka, automatic Christian ka? Huwag niyong kakalimutan, ang sabi ng Panginoon, marami pagdating ng araw ang sasabihin sa pangalan mo,
sa pangalan mo ginawa namin ito. Nagpalayas kami ng mga demonyo, na nananalangin kami sa iyo, gumawa kami ng mga ganito. Pero ano sabi ng Panginoon? Magsilayo kayo sa akin, di ko kayo nakikilala. Yung mga ginawa ng mga taong yun na itinataboy ng Panginoon ay mahalagang ginagawa ng relihiyon. But in Matthew chapter 6, mababasa po natin doon ang mahalagang mga ginagawa ng relihiyon katulad ng pananalangin, pag-aayuno, pagbibigay. Masama po ba yon? At kung meron pong palatandaan nga ng pagiging isang tao na nananampalataya sa Diyos, ay nananalangin, nagbibigay at nag-aayuno. Pero alam niyo po ba na hindi naman lahat ng gumagawa ng mga bagay na ito ay ginagawa talaga dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, kung hindi mga pakitang tao lang. And you know that in Matthew chapter 6, galit na galit ang Panginoon sa mga nananalangin sa tabing daan, pakitang tao. Sabi niya, pumasok kayo sa mga silid, doon kayo magdasal. Galit na galit siya doon sa mga nagbibigay ng ipinangangalandakan pa yung mga ibinibigay. Yung isinusulat pa yung kanilang pangalan sa kanilang mga pagkakaloob at para matanyag at maitaas. Sabi ng Panginoon, yung binigay ng kanan, wag nang malaman ng kaliwa. At maging yung mga nag-aayuno, naglalagay ng abo sa ulo, nagsusuot ng sako para magmukha silang kaawa-awa at mukhang nagfa-fasting. Sabi ng Panginoon, lahat ng yan alam naman ng Diyos sa langit. Hindi nyo pa hinihingi ang mga bagay na gusto nyo, alam niya na yan. So kung gagawin nyo to para pakitang tao lang, walang silbi ang pagiging relihiyong ito. Ang pagiging relihiyosong ito. So kaya mga kapatid, ang tanong, is being a Christian simply a matter of outward activity? Tandaan po ninyo, that leads me to a very personal question that I would like you to ponder as you listen to me today. Am I a real Christian? Or I am just a religious person? Tandaan po ninyo, it's one thing to be religious, it's another thing to be a real Christian. Magkaiba yon. And as we think about this truth, I would like to draw your attention to the story of a man, a very religious man who came to Jesus one night. At ito po yung ating talatang binasa. At dito po ipipresent sa atin sa John chapter 3 ang kasaysayan ng Panginoong Hesukristo sa isang relihiyoso. I would like to show you and present to you a religious man who needed God. Can you imagine? Relihiyosong tao, malapit sa Diyos, ginagawa ang mga bagay tungkol sa relihiyon, pero malayo sa Diyos. Hiwalay sa Diyos. Hindi naiintindihan ang Diyos. And here is how John introduces to us the very religious man. John chapter 3, 1 and 2. There was a man of the Pharisees na ang pangalan, pinangalanan, Nicodemus. At si Nicodemus ipinakilala kung sino siya at ano ang kanyang gawain, ano ang kanyang trabaho, ano ang kanyang karakteristik. Ang sabi, miyembro ng Jewish ruling council. Siya ay member of the Jewish ruling council. I'm going to explain that later. He came to Jesus at night and he said, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God. For no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. So in order to understand this story, we need to know two things about Nicodemus. So let us answer that question. Who is Nicodemus? One, he was a Pharisee. Sabi po ng talata, there was a man of the Pharisees. Ayan, na ang pangalan ay Nicodemo, ayon sa verse 1. If you are a student of the Bible, and if you are familiar with the Scripture, especially the New Testament, you would probably have a view of the Pharisees. Sino ba yung mga Pariseo? You may think that all the Pharisees were legalistic hypocrites na galit sa Panginoon, na laging tinatawag ng Panginoon ng mga vipers, mga ulupong,
mga ipokrito, mga nityong pinaputi pero bulok ang nasa loob. Yan ang mga Pariseo. Sila yung mga laging nakakabangga ng ating Panginoon. Ayan, maganda yung sagot ni RC. Happy birthday, RC Bondok. Birthday niyan ngayon eh. Ang sagot niya, Christian po is a lifestyle dahil tunay na Kristiyano ay dapat nakikita sa buhay natin ang liwanag ni Kristo. Sabi niya po, a Christian is a lifestyle. Siguro mamaya, pag-aaralan natin, RC, tapusin mo ito at pakinggan mo mabuti. At tingnan nga po natin kung totoo ba na yung lifestyle, kapag nakadevelop ka ng lifestyle na ganito, mabait ka, ganito ka, ikaw ba'y Kristiyano na? So, tingnan po natin itong Pharisee na ito. So, dito po, sa sinasabi po ng Biblia, itong Pariseyong ito ay katulad din ng maraming mga Pariseo. So, pero tandaan po natin, hindi lahat ng Pariseyo ay katulad ng mga Pariseyong na-encounter ni Jesus na siya ipinapatay, ipapapatay, at siya yung laging binabantayan para siya maakusahan bilang heretic. So, hindi lahat ay legalistic hypocrites. Pero kasi lagi sa Bible, mababasa natin pag sinabing Pharisees, Sadducees, yung mga yan, kaaway ng Panginoon yan. Pero hindi. Kasi po, in the first century, yung mga Pharisees were widely respected. They were widely respected for their intense, deep belief in the Torah, yung salita ng Diyos. They were men who are devoted their lives to the study of the Torah. Yung Torah po, yung first 5 books of the Old Testament, pinaniniwalaan po nila yon at ini-apply nila yon sa kanilang mga pamumuhay. Kaya dahil napaka-stricto nila sa application nito, talaga hong namumuhay sila sa pagiging magaling sa relihiyon. They were very religious. Yung 10 utos, they followed it. Hindi niyo po ba napapansin? Kaya nga noong si Jesus nagpagaling sa araw ng Sabat, nagalit sila kay Jesus kasi dapat yung araw ng Sabat ay pagpapahinga yun. Wala kang gagawin. At yung po'y iniutos ng Diyos. At yun ang ipinatutupad ng mga Pharisees. At yun yung kanila, they are very strict. Hindi ba kayo nagtaka? Si Paul na dating Saulo, Pharisee din siya. Pariseo din siya. Kaya nga po siya galit na galit kay Jesus at sa mga alagad nito kasi yung itinuturo ng Panginoon na pagpapaliwanag sa kautusan, hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap kasi meron na silang written rules and regulations na ginawa ng mga Pharisees na ito. Pero when it comes to devotion, matitindi ang devotion ng mga ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, sinabi niya sa mga tao yung inyong righteousness, kailangan lampasan ninyo ang righteousness ng mga Pharisees. Kaya ba ng pangkaraniwang tao yun? Hindi. Kasi po, yung mga Pharisees talagang they were devoted to that. Selected people devoted in the propagation of their piety and their deep devotion sa Diyos. So sila yung mga scholar na tinatawag noon. They truly wanted to obey God's law. And that meant studying the Bible for hours each day, praying 2 hours a day, giving tithe in all they possess, and in general, being scrupulously concerned about morality. Naalala niyo po ba yung Pariseo na umakyat sa templo para manalangin sa Luke 18? Meron pong kasabay na umakyat na nanalangin na isang maniningil ng buwis. So yung pong mga sinasabi ng Pariseo doon, totoo yun. Yung mga panalangin ng Pariseo, totoo yun. Ano pa sabi niya? Nag-aayuno ako, nananalangin ako 3 times, 2 hours a day. Nagbibigay ako ng aking mga ikapo. Tumutulong ako sa mga mahihirap. Totoo lahat yun. Kasi iyon ang trabaho ng mga Pariseo. At yun po mga kapatid, ay religion. Yun ang kanilang paniniwala. Ngayon, ang tanong, sapat ba ang pagiging mabait? Sapat ba ang pagiging moral? Sapat ba ang pagiging mapagbigay? Nananalangin? Sapat ba ang lifestyle na na-develop mong ganon para sabihing ikaw ay Kristiyano? Sorry RC
pero ito ang katotohanan. Palibhasa ba, ang buhay mo ay matuwid, hindi ka naninigarilyo, hindi ka nagsusugal, hindi ka nambababae, nananalangin ka, nagsisimba ka linggo-linggo, sapat na bang dahilan yon para sabihin ikay Kristiyano? Ganon din ang mga Pariseo. Mas matindi pa ang devotion nila sa kanilang relihiyon. At tinitingnan sila ng tao sa mataas na kalagayan sa pagiging Pariseo. Sa panahon natin ngayon, yung nagsisimba ka linggo-linggo, yung wala kang bisyo, yung ikaw'y nagbibigay, matulungin ka sa mahirap, aba, santo ka na. Kasi napakadalang na nang gumagawa niyan ngayon eh. Pero ang tanong, garantiya ba yon na ikaw ay totoong Kristiyano? Tingnan pa natin si Nicodemus. Pangalawa, sabi, si Nicodemus ay member of the Jewish ruling council. Hindi lang siya basta Pharisee. Kabilang siya sa ruling council. Ano ibig sabihin yan? Yung ruling council was a select group of 70 men. 70 men who serve as a kind of combination of Congress and Supreme Court nung araw. Yung religious, Supreme Court, and Congress. Sila ang final say, sila ang hahatol. Sila yung tinatawag na adjudicated people. Na yung anumang dispute in terms of Jewish religion, sila ang hahatol. Labas sila doon sa Roman rules, iba yung kanilang batas kaysa sa batas ng Roma. Sila ang nagsasaayos ng mga religious dispute among Jewish religion. Opo, pagdating sa usaping politika, ididimanda yan sa Roman Empire kasi they were under the Roman rule that time. Pero pagdating sa usapin ng relihiyon, sa usapin ng may nagkakasala sa kanilang pananampalataya, ang hahatol doon ay ang ruling council ng Jewish. At kabilang doon, si Nicodemo. Siya ay isang mataas na tao pagdating sa relihiyong Hudyo. No? So as you might expect, only the leading men were elected to such a prestigious position. The fact that Nicodemus was part of the ruling council meant that he must have been highly respected by his fellow Pharisees. So mga kapatid, ang katumbas nito sa panahon natin ngayon, sa batas ng bansa ay Supreme Court. Or kaya mga senador. Ganong kataas ang kanyang kalagayan sa kanilang relihiyong Judaismo. And that's the man who came to Jesus one night. Kaya dito mahalagang makita natin yung kwento eh. Hindi araw nakipagkita si Nicodemus dahil nahihiya siya. Kinikilala siya bilang leader ng kanyang relihiyon. Kinikilala siya bilang hindi lang pangkaraniwang Pariseo kundi kabilang sa Jewish ruling council, and yet he will come to this person. Lalapit ka dito sa inaakusahan ng iyong mga fellow Pharisee. Magtatanong ka dito sa kinikilala ng iyong mga fellow Pharisees na nagtuturo ng maling pananampalataya, who claim to be God. Pero masyado nang nagiging kontrobersyal ang Panginoon at itong si Nicodemo, nalilito siya. Wala namang makapagtuturo at makagagawa ng taong katulad nito na hindi galing sa Diyos. So yun na sinabi niya, we believe that no one can do what you did except they came from God. Nabasa niyo po ba yun? Saan ba yun? Sa verse 2. Sabi sa verse 2, he came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs that you are doing. So ito yung paniniwala niya. Ano po? Naniniwala siya, no one could perform the signs you are doing if God were not with you. So ito po yung si Nicodemus. There is more to the story than that. Hindi lang siya pumunta sa Panginoon dahil natatakot siya sa kontrobersya na sasabihin ng kanyang mga kapanalig ng fellow Pharisees. Ayaw niyang i-risk yung
public scrutiny. Or perhaps he wished to have time for Jesus on a more personal interview. Ayaw niya yung araw dahil pinagkakaguluhan, gusto niya gabi. I'm sure there were elements of curiosity mixed with a sense of duty in his heart na nagiging dahilan kung bakit mas minarapat niyang sa gabi puntahan ang ating Panginoon. So Nicodemus admits that Jesus has been sent from God. Ito yung kanyang pinaniniwalaan eh. Hindi magagawa ni Jesus ito, hindi niya magagawa yung mga himala na ginagawa niya kung hindi siya galing sa Diyos. Meron siyang recognition sa puso niya. There is something here with this man that I want to investigate. I want to know. O, hindi siya pangkaraniwang tao. He is more than a teacher from Galilee. In Jesus, Nicodemus recognized the mark of divine parentage. Yung kanyang pinanggalingan is something of divine. So, dito po mga kapatid, makikita natin kung sapat yung pagiging relihiyoso ni Nicodemus. He would not be bothered by the teaching of the Lord Jesus Christ. If what he learned is enough, if being religious is enough, if being one of the member of the ruling council is enough, he would not come to Jesus. Kaya mga kapatid, ito rin po ang aking sasabihin sa inyo eh. If you think your religiosity is enough, and your being religious is enough, you don't need Jesus. But the fact that Nicodemus sensed in his heart na there is a void, there is something missing in spite of being religious, hindi ito sapat. You will also come to Jesus like Nicodemus. So dito po ano ating makikita? Ang itinuturo po sa atin dito, being religious is never enough. Can we say amen to that? So being religious is never enough. If it were, Nicodemus wouldn't have time or interest to meet Jesus. But he comes because despite all his religious activity, there is still an aching void in his heart. Nabanggit ko na to kanina. Na yung bagay na yon, yung void na yon, yung kakulangan na yon, ay ang Panginoon lang ang siyang makapupuno. And that brings us to the answer Jesus gives to this cultured, educated, well-respected religious leader. Anong sagot ng Panginoon? Ito po yung sumunod na talata. John 3:3-5. Anong ating mababasa dyan? Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Ito ang malaking kontrobersya ngayon. Pagdating po sa sinabi ng Panginoon na yan, ini-interpret yan ng ibang mga pastor, ng napakaraming mga pastor at napakaraming mga tao na kailangan kang umanib sa born-again religion para ka ma-born again. Naku po, ubod ng layo po niyan. Kaya kung ikaw sinasabi mo, nasa born-again religion ka, kapatid, ang born again is an experience and it is not even a religion. Ito po yung ginawa ng maraming mga scammer na relihiyon ngayon. Sinasabi nila na yung kanilang relihiyon ay born again. Hindi ganon. Ang sabi ng Panginoon dyan how can someone, o sabi ni Nicodemus, how can someone be born again when they are old? May nabasa ho ba kayo dyan? Umanib ka doon sa simbahan ni ganito. Ganito gawin mo. Maging dumevelop ka ng bagong lifestyle mo. Maging mabait ka. Ginagawa na Nicodemo yun. Sinabi ba ni Jesus dyan na ang pagiging born again, kailangan magbigay ka, magbago ka ng lifestyle. Dati kang adik, kailangan hindi ka na adik. Dati kang babaero, hindi ka na babaero. Baguhin mo lifestyle mo. Mga kapatid, ginagawa ng Nicodemo lahat yun Hindi siya babaero, hindi siya lasinggero, nagbibigay siya sa mga dukha, nag-aayuno siya, lahat ng bagay ng relihiyon, yun nga yung ginagawa niya Pero ang sabi ng Panginoon,
walang makapapasok sa kaharian ng langit kung hindi ka born again. Kaya the biggest question here is, ano ba yung born again na yan? Sino ba ang nagbo-born again? Paano ba maboborn again? Paano ko malalaman kung born again ako? O yun po yung ating tinatalakay. Kasi napakaraming misconception dito. Ang akala po ng marami, sinabi lang ng pastor, tanggapin mo si Jesus, nagtaas ka ng kamay, lumapit ka sa altar, pinatungan ka ng kamay, pangangakuan ka na ngayon ay araw na to, born again ka na. Ganun po ba yun? Napakaraming napangakuan ng gano'n na pupunta sa impyerno dahil mali ang kanilang pagkaunawa. Marami ang nanananga, born again ako kasi nung date na yon, ako tinanggap ko si Jesus. Totoo ba? Totoo ba mga kapatid na si Jesus ang tinanggap mo? Totoo ba na si Jesus yung Panginoon mo? Totoo ba na si Jesus ang nasusunod sa buhay mo? O nabola ka lang ng pastor ng relihiyon? Kasi ganyan ang propaganda eh. Ating pag-aralan ngayon, ang sagot ng Panginoon, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. And here Jesus is telling Nicodemus, you can do whatever you want. You can do your piety. You can be as zealous as you are in your religion. And yet, you cannot enter the kingdom of God unless you are born again. Unless you are born of water and the Spirit. O ito issue rin yan, yung born of water and the Spirit. Pag ang bumasa niya, yung mga Pentecostal, sasabihin niya, kailangan kang bautismuhan. Kailangan kang maborn again sa Spirit. At kailangan kang maborn again sa Spirit, kailangan yan, may palatandaan ka ng pagiging born again sa Spirit, nag-speak in tongues ka, nagsasalita ka. Wala ho sa context yun. Yun po'y napakalaking kahibangan ng mga pastor sa panahon ngayon na ang tinutukoy dyan ay bautismo at puspos ng Espiritu Santo. Hindi ho yung ganyan. Ang sinasabi po dyan mga kapatid ay kapanganakan. No one can enter the kingdom of God unless they are born. Born of water and the Spirit. Dalawang kapanganakan ang binabanggit dyan. Ano po? Water and Spirit. John 3:6-7, flesh gives birth to flesh. Ang sabi po dyan, yung laman nagbibigay ng buhay sa laman. And the Spirit gives birth to Spirit. Ipinaliwanag yung verse 5 ng verse 6. Yung water and the Spirit na binabanggit doon ay dalawang uri ng kapanganakan. Ipiliwanag sa verse 6 yung kapanganakan na yon, yung flesh at yung spirit. Sino bang tao hindi ipinanganak sa flesh? Lahat naman ipinanganak sa flesh. At ito kasi ang pagkaintindi ni Nicodemo. Ang pagkaintindi ni Nicodemo ay yung kapanganakan lang sa flesh. Kaya sinabi niya sa verse 4, how can someone be born when they are old? Surely they cannot enter the second time into their mother's womb to be born. Yun ang nasa isipan niya. Born again ang sinasabi mo, Jesus. Ako'y ipinanganak na. Papasok ba ako uli sa sinapupunan ng nanay ko? Iyon ang paliwanag ni Jesus dito. Ang sabi niya, Nicodemo, flesh gives birth to flesh. Kung ipinanganak ka sa flesh, yes, tapos na yon. Pero ang binabanggit ko rito ay yung born again in the Spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Nakuha niyo po mga kapatid. Let us focus now. Let us focus on the key phrase. You must be born again. In the original language, it has a double meaning. The word can mean again or above. No one can see the kingdom of God unless he is born from above. Yun po yung ibang term sa Greek eh. Na po, born from above or born again. But it is all but the same. In this case, both meaning apply. Jesus is telling Nicodemus that the only way to find what he is looking for is to be born from above.
if you are not born from above, if you are not born again, you will not see the kingdom. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay inilaan lang ng Diyos sa kanyang mga pinili na maborn again. Ang Diyos ang pumipili kung sino ang maboborn again. Ang pagiging born again, hindi desisyon ng tao. Kung na-born again ka dahil pinili mong maborn again, naloko ka. At paniniwalaan mong na-born again ka dahil ginusto mong maging born again. Hindi. Ang pagiging born again, hindi iyan gawa ni numan. At hindi ka na born again, kapatid, dahil nagdesisyon kang maging born again. Pastor Ruel, nalilito na kami. Hindi ko alam, di ko maintindihan. Mga kapatid, unawain nyo lang po ang mga sinasabi ng Panginoon. Jesus is telling Nicodemus that the only way to find what he is looking for is to be born again from above. At dito po mga kapatid, kung may kapasidad si Nicodemo na gawin ang bahagi na yon, sana ginawa niya na yon sa kanyang Jewish religion. But despite all his learning, despite his piety, all his knowledge, his religiosity, Nicodemus is utterly baffled by his thought or by this thought. It is impossible it is impossible to enter the kingdom of God without being born again. So ang tanong nga niya papasok ba ako sa sinapupunan ng nanay ko for the second time? That is not what Jesus meant. He is not talking about second physical birth here, but about a second spiritual birth. Because we are born physically. Na yung kalagayan ng tao, nung nilikha ng Diyos ang tao, buhay ang kanyang espiritu doon sa hardin ng Eden. Hindi niya kailangang ipanganak na muli, hindi niya kailangang maborn again, kasi he was born from above. But then, because of sin, when sin entered the world, when sin entered the human heart, ang ginawa nito, pinatay ang tao sa kanyang espiritu. And how can we be revived? How can then we become connected again to God? How can we be able to comprehend the things that are spiritual? We cannot. Unless ipanganak tayong muli sa espiritu. He is not talking about second physical birth. What Jesus is talking here is the second spiritual birth. You are born once physically, and that physical birth introduces you to the physical world. But if you want to enter the kingdom which is spiritual, the world of spiritual reality, you need to be born again spiritually. Naintindihan niyo po mga kapatid? Unless Nicodemus understand this truth, Jesus added an important fact. You should not be surprised, according to him. You must be born again, John 3:7. And notice the tense of that statement. You must be born again. The new birth is not optional for any of us. The new birth is not optional for any of us. Jesus didn't say, I recommend that you be born again. Or I think it would be good idea for you to be born again. No. Jesus used the urgent language of forceful command. You must be born again. For without it, you are doomed. Even if you are the most religious person in the world, you will land in hell. Makakabilang ka dun sa Matthew 7:22 na magsasabing sa pangalan mo nagpalayas kami ng demonyo, sa pangalan mo gumawa kami ng mabuti, sa pangalan mo, pero sasabihin sa iyo ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Mangagsilayo kayo, mapaggawa ng kasalanan, na paniwala ka lang ng pastor mo na born again ka na, pero hindi. Before we go on, let me remind you that Jesus spoke these words not to some immoral outcast. This word was not mentioned to the people in the street na mga peddler ng drugs,
mga magnanakaw, mga pimp, o mga immoral. No. This word was spoken by Jesus to a very religious man. To a man of that day, look in high esteemed. By any standard, Nicodemus was very good. And he was a very good man. And certainly a man we would admire for his intense devotion to God. Like the Apostle Paul. Si Apostle Paul, akala niya yung ginagawa niya ay para sa relihiyon. Yung ginagawa niya na pagtatanggol at pagtatanggol sa kanyang pananampalataya, pagpatay sa mga believers, pagpatay kay Stephen, at yung paghabol at usigin ng mga mananampalataya during his time, ginagawa niya para sa kanyang pananampalataya at para sa kanyang relihiyon. By any standard, Nicodemus was a very good man. Yet Jesus told him, you must be born again. Now the question is, have you been born again? Ngayon, are you part of the kingdom already by being born again? Or are you just like Nicodemus, a very religious man? If he needed to be born again, what about you and me? Let me put the question to you directly. Have you ever been born again? And just in case I haven't made myself clear, I'm not asking about your church membership. I'm not asking if you have been baptized or you have been confirmed or your giving record in your church is quite high, or you are attending Sunday school, or you are good in terms of your morality. Take note, Nicodemus had the religion part down, pat. But Jesus said, you must be born again. Mga kapatid, all of us need to be born again. Good people need the new birth. Religious people need the new birth. Church members need the new birth. Many in the church, nandun lang sila, nakikisimba, nagpapalakpakan, nag-iiyak, kung ano-ano ginagawa sa loob ng church, pero hindi born again. Ang sabi ni Jesus, you cannot see the kingdom of God unless you have been born again. We all need to be born again, and if we are going to go to heaven, we must be born again. Without it, none of us will ever see the kingdom of God. Now, eto ngayon ang tanong, paano maboborn again? May magagawa ba ako para maborn again? Tatanungin kita, kapatid, do you have the power to save? Sino ang nagliligtas? Sino ang nagpapapasok sa kaharian ng Diyos? Para ka makapasok sa kaharian ng Diyos, makilala mo ang kingdom, ano ang dapat gawin? Dito nagkakatalo. Dito po nagkakatalo ang iba't ibang relihiyon. Ang sabi ni Jesus, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Puntahan natin ang verse 8. Sinabi po ni Jesus dito, paano maborn again? Yan. Kanina, tapos natin John 1 hanggang John 3, 1 to 7. Ito na yung verse 8. Sabi po ni Jesus dyan, the wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Anong pagkaintindi niyo dyan, mga kapatid? Anong pagkaunawa niyo dyan? Ipinaliwanag dyan ni Jesus, papaano maborn again? Sinabi ba dyan na in order to be born again, attend ka ng prayer meeting? Para maborn again, ikaw ay lumapit sa altar? Para ka maborn again, sumunod ka sa prayer ng pastor? Para maborn again, ikaw ay magsisi ng kasalanan? Meron bang ganun dyan? Wala. Ang sabi dyan, umiihip ang hangin kung saan niya gusto. Narinig mo ang kanyang tunog,
pero hindi mo alam kung saan siya galing at saan siya patungo. Ganun din ang ipinanganak sa Espiritu. Para lubusan natin itong maintindihan, i-define natin ang pagiging born again. Ano ba yung pagiging born again? Ano ba yung another term for born again? Ang tawag po sa theology dyan ay regeneration. Regeneration or being born again is a secret act of God in which God imparts new spiritual life to us. That is being born again. Nakuha niyo po? So kanina, bakit ka ba ipapanganak na muli? Kasi patay eh. Tama? Bakit kailangan ng tao ay ipanganak na muli? Kasi patay nga. Saan ang galing yung pagiging patay? Pinaliwanag ko kanina sa kalagayan ng tao sa Hardin ng Eden, nang sila'y nagkasala sa Diyos, ang sabi ng Diyos, pag kinain mo to, walang pagsala, ikay mamamatay. Ano ba ang namatay doon? Physical ba? Right there and then, hindi naman namatay yung kanilang physical. Nagtagal pa bago sila namatay physically. Nagsisinungaling ba ang Diyos? Hindi. Kasi nga, mamamatay sila physically, pero right there and then, may namatay sa kanila at ang unang namatay sa kanila ay ang kanyang kalagayang espiritual. Huwag niyong kalimutan, ang tao ay may dalawang parte lang, katawan at kaluluwa o espiritu. Yung espiritu at yung kaluluwa, pareho lang yon. Hindi po tatlo yon, no? Hindi po tayo naniniwala doon sa tripartite being of man. Ng tao ay kaluluwa, katawan at espiritu. No. Yung kaluluwa at espiritu, isa lang yon sa Bible. Pinagpapalit-palitan lang yon. Interchangeable yung ginagamit ng Bible. At alam mo yan if you are a reader of the scripture. At bukas siguro, yun ang tatalakayin ko. Yung dalawang nature ng tao para lubusang maintindihan. Kasi minsan, pinagtatatlo eh. No? Iba yung katawan, kaluluwa, espiritu. No? Hindi, dalawa lang. Kaluluwa, no, ay katawan, kaluluwa o espiritu. It is but the same. Hindi po magkakahiwalay yon. No? So anyway, bukas ko na ipapaliwanag. Yung tatalakayin ko tomorrow. Pero dito mga kapatid, dahil sa kalagayang patay, kailangang mabuhay yung espiritu na yon. Ang tanong, sinong gagawa ng pagbuhay na yon? Yung po yung born again eh. Tatanungin kita kapatid, when you were born, physically, puntahan natin yung physical. Nung ipinanganak ka sa physical, may alam ka ba doon? Nalaman mo ba, ikaw ba'y lumangoy palabas doon sa sinapupunan ng nanay mo at ginawa mo yung effort para makalabas? May effort ka ba doon? Wala. So dito po sa pagiging born again, it is a soul work of God. And in fact, it is a secret act of God. Yung pagbuhay sa iyo ng Diyos sa Espiritu, gawa niya yun. Siya ang nasunod doon. Ginawa niya yun sa sarili niyang kapasyahan kung bakit hindi ko alam. Hindi ka binuhay ng Diyos dahil mabait ka. Hindi ka binuhay ng Diyos sa Espiritu dahil merong natatanging galing ka. Hindi. Ang reason behind that is the purpose of God. At bakit? Nobody knows. No one knows. Kaya wala kang ipagmamalaki. Na kaya ka ni-revive, ni-regenerate, ni-reborn, kung ano man ang gusto niyong tawag, ay dahil sa kagustuhan ng Diyos. Katulad ng hangin umiihip, alam nating may hangin, wala tayong kontrol dyan. Ang hangin ang nasusunod kung saan siya pupunta, ang hangin ang masusunod kung saan siya nanggagaling, ganun din ang pagiging born again. Ang masusunod ay ang Diyos. Ang definition, regeneration is a secret act of God in which He imparts new spiritual life to us. So, ibig sabihin, regeneration or being born again is totally a work of God. Kaya hindi ikaw ang nagbo-born again, pastor. Tanggalin mo yung kalokohan mo na ikaw ang may kapangyarihang mag-born again sa tao. Tanggalin mo yung pambobola sa mga pastor, sa mga tao,
na kung saan ikaw may kapangyarihang mag-born again. Wala kang kaibahan kay Kibuloy na siya ang may hawak ng susi ng kaluluwa ng mga tao. Ako po, sa tagal ko ng pastor, kulang-kulang 40 taon, wala ho akong na-born again kahit isa. But I saw people being born again. And it is the soul doing of God, not me. At ang Diyos, yung mga binubuhay niya, yung mga nare-regenerate niya, o yung naboborn again ng Espiritu, eventually, ay makikilala si Christ, eventually, mananampalataya kay Christ, eventually, mako-convert, katulad ni Paul. Kaya bago yung conversion, na dito po litong-lito yung mga hindi nag-aaral ng Bible, basta nalang tanggap ng sinasabi ng kanilang pastor, akala nila yung pagiging born again ay yung conversion. Akala nila yung pagiging born again ay yung panahon na tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Huwag niyong kakalimutan, hindi mo kailanman tatanggapin si Jesus, hindi mo kasi siya makikilala, hindi mo siya malalaman bilang daan at katotohanan at buhay, hindi mo maintindihan ba't siya namatay sa krus ng Kalbaryo kung hindi ka muna born again. Because everything about Jesus, everything about the gospel is foolishness to people. Foolishness to those who are perishing. Yun ang sabi ng Bible. But to those who will be saved, it is the power of God. Para sa mapapahamak ang Ebanghelyo, ang aral ni Kristo'y kaululan para sa kanila, kahibangan para sa kanila. Pero para sa mga maliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Kaya pag ang pastor ay nangaral, ikaw ay nag-share ng Ebanghelyo at ang taong yon ay born again na, tatanggapin niya ang Ebanghelyo, maiintindihan niya ang Ebanghelyo at tatanggapin niya si Kristo. Magkaibang bagay po yun. Pero para sa marami, yun na yung pagiging born again. Kasi ganun ang turo ng kanilang mga pastor. Sana po nagiging malinaw ito sa inyo ngayon. Okay na po. Nasagot na po tanong ko, sabi ni kapatid na Jocelyn. Nakuha niyo po mga kapatid. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. In some of the elements of the application of redemption, yes, we play an active part. Example, sa conversion, yes, may part tayo doon. Tayo na ang lalapit kay Christ, tayo na ang mananampalataya kay Christ, tayo na yung magsasubmit kay Christ, tayo na yung magpapabautismo, susunod yan, tayo na yung a-attend ng simbahan, tayo na yung magde-devote sa prayer, tayo na yung mga magbibigay ayon sa pasya ng puso natin. Pero lahat ng iyon ay bunga na ng pagiging born again. Hindi mangyayari ang lahat yon puro kaipokritohan, lahat yon ay puro pagpapakitang tao kung hindi ka born again. Amen? Lahat magiging totoo kung totoong born again. Lahat ng pagpapabanal, sanctification, pagtitiis, at maging ang conversion na sinasabi mo, na tinanggap mo si Jesus sa puso mo, magiging totoo kung born again ka muna. Kaya hindi pwedeng mauna yung pananampalataya bago yung pagiging born again. I-regenerate ka muna, ibo-born again ka muna, bubuhayin muna ang patay na kaluluwa bago ka manampalataya, makonvert at ikaw ay mamuhay sa kabanalan at makapagpatuloy kay Kristo. Yun ang order. Kaya pag mali ang order, naku po, mali ang kain, mali ang order eh. Sablay ang order, sablay ang kain. At marami po ngayon, sablay ang kain sa relihiyon, sablay ang tinatanggap kasi sablay ang order. Mahalaga to mga kapatid. In some element of the application of redemption, if you are going to look at the redemptive work of Christ, may mga parte na may partisipasyon tayo. Sa ating conversion, we have a part. Sa ating sanctification, we have a part. Sa ating perseverance, we have a part. But, listen to me very carefully.
in the work of regeneration, yung pagiging born again, you have no active role at all. It is instead totally a work of God. Regeneration or being born again is a totally work of God. And we see this example when John talks about those to whom Christ gave power to become children of God. Ito, paborito natin to. John 1:12-13. Ang sabi diyan, "Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God." O diyan, lagi tayo natigil diyan eh. Sino ba yung magiging children of God? Ang sabi, yung sa Kanya'y tumanggap, yung sa Kanya'y nanampalataya. But in essence, hindi ka naman mananampalataya, hindi ka makakalapit kay Jesus, hindi mo siya makikilala kung hindi ka muna na born again. At ang sabi sa verse 13, ito ang verse na ubod ng linaw, children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Ang pagiging born again, ang pagiging children of God, ay hindi gawa ng tao, hindi desisyon ng sino man, kung hindi ito'y desisyon ng Diyos. Again, verse 7, umiihip ang hangin, hindi natin alam kung saan galing, kung saan siya patungo, ganun din ang pinanganak sa Espiritu. It is the decision of God. John specifies that children of God are those who are born of God and not of our human will. Amen? Now, eto ngayon yung susunod na tanong. Ano po? Ang susunod na tanong, which member of the Trinity is the one who causes regeneration? Diba? We believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa tatlo, sino ang gumagawa ng pagbo-born again? Oo nga, no? So, when Jesus speaks of being born again in the Spirit, sa John 3:8, ang sabi po dyan, no, He indicates that it is specifically or specially God the Holy Spirit who produces regeneration. John 3:8. So, ang sabi po ni Jesus, it is the Holy Spirit who produces regeneration. But other verses indicates involvement of God the Father in regeneration. Sabi po dyan, Ephesians 2:5, Colossians 2:13, sabi ni Paul, that God who made us alive together with Christ. Who made us alive? It is God, indicating the Father. Ano po? So, number 3, si James naman, sabi niya, it is the Father of light who gave us new birth. Of His own will, He brought us forth by the word of truth that we should be a kind of first fruits of His creatures. James 1:17-18. So ano pong makikita natin dito? Finally, kay Peter says that God, according to His abundant mercy, has given us new birth. Dito po ay God na. So, pag sinabing God, alam natin yung God, hindi lang naman yan referring to the Father, but to the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At dito po, sa verse kasi ng 1 Peter 1:3, binanggit din yung resurrection ni Christ from the dead. So therefore, we can conclude na yung God na binabanggit dito ni Peter is the Father. Peter says that God, according to His abundant mercy, has given us new birth through the resurrection of Christ from the dead. 1 Peter 1:3. So yan po. So we can conclude that both God, the Father, the God, the Holy Spirit, bring about regeneration. At ito ay sa pamamagitan ng ginawa ni Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung pag-aaralan po natin, yung redemptive work, it is the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Father sent His Son, the Spirit regenerate us in order for us to get to know Christ, the Son as the way, the truth, and the life. Yung tatlong persona ay may partisipasyon
sa ating kaligtasan. Amen? So ito po ang ating pag-aaral ngayong umaga. I hope nasagot yung tanong ng bawat isa sa atin. Ngayon, ikaw ba'y born again? O ikaw ay relihiyosong tao lang? Am I a real Christian? Or am I just a religious person? Tandaan mo, para ka makakilala kay Jesus, para ka manampalataya kay Jesus, kung yan ang argumento mo, na in order to see the kingdom, kailangan kang manampalataya, dapat makita mo na hindi ka mananampalataya, hindi mo siya makikilala kung hindi ka muna na born again. At ang pagiging born again, gawa lang yun ng Diyos. Kaya tayo walang kakayahan doon. Tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos dahil binorn again niya tayo. Dahil kung hindi natin makikilala si Jesus at hindi natin makikita ang kanyang ginawang pagliligtas at hindi tayo makakapamuhay ng totoong may kabanalan. Hindi tayo makakadevelop ng lifestyle nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Lahat ay kaipokritohan at pagpapaimbabaw kung hindi tayo born again. Kaya yung sagot kanina ni RC, pwede naman yung totoo na talagang ang totoong born again ay may lifestyle ng born again. Kasi yun naman yung byproduct. Kung totoong ikay born again, makikita ito sa iyong pamumuhay. Bunga yun. Hindi iyon ang means para ikaw ay maborn again. Hindi ka mamumuhay at magbabagong buhay para ka maborn again. Kaya ka nakakapamuhay ng may kabanalan dahil ikaw ay born again. Nakakalito ba? I hope na unawaan po ninyo mga kapatid. So if you have any question, you can put it in your comment, in the comment box. If you have any more subject that you would like to discuss or to learn more, pwede po ninyong i-post dyan. Kung meron kayong mga pag-aaral na nakakalito sa inyo, mga turo ng pastor ninyo na hindi nyo maintindihan at nalilito kayo, pwede po nating talakayin yan dito para po atin pong malubusang maunawaan ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. So you can just post it on the comment section, any studies or anything that you want to be discussed. Tomorrow, I will try to discuss yung nature ng tao. Balik tayo doon sa anthropology, biblical anthropology, para atin pong maintindihan kung ano yung espiritu, yung kaluluwa at katawan, at ano ang ating paniniwala tungkol doon. Ayan. So, ayun po, ito po ang inyong lingkod. Muli, si Pastor Ruel, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.